Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Wow! Hindi ko binabati Sino? ng hello. Hello. Si Francis Manalo, everyday nanonood yan ng Karambola. Hi, Francis. Ayaw ka namin batiin, Francis. Parating ano yan. Kasi araw-araw ka nanonood eh. Di ba? Oh, bait yan. Hindi kami nambabati ng araw-araw na nanonood. Ang Senior Deputy Speaker po na galing sa Pampanga 3rd District, alay ito ni GMA, Aurelio Gonzales Jr., nag-resign na sa partidong PDP Laban, na kung saan ang dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan. Dahil daw po sa mga atake ng dating Presidente sa mga... Sa House. Sa integridad ng House. Mga At saka congressman. may ano daw, against one of their own. Yan. Too much ado over. Totoo. Ha? Ewan ko ba? Parang ang laki. Araw-araw po may umaatake sa house eh. Hindi. Dito lang sa Karambola eh. Pero si Duterte nagsalita tungkol sa house. Grabe reaction. Totoo yan. Totoo yan. Too much ado over... Well, that's how we see them. But ang tingin ko dyan is, mostly they're affected. They're affected by what? by Kampi na nga nila ang traditional media. All you can see, all you can read, are the press releases of the House. Meron ho silang factory ng press release. Araw-araw, yan ang nababasa natin sa traditional media. So what are they worried about? Ba't kailangan pa ng mga ganyan dramatic, tapos publicized, highly publicized, okay, in the press? Bakit ganun ang reaksyon? Yun na hindi ko maintindihan. Something is going on. Ano nararamdaman nila? Why are they so defensive? Their own constituents are using the hashtag kasi. What do you mean by that? Okay, di ba? They have constituents in their own jurisdictions, di ba? In their own places, in their own district. Across the board, apektado sila. Bakit? Ng Nakikita nila ang reaksyon Oo, kasi ganito. ng mga constituents nila. Oo. Sa Lalo social na sa media. social media, natatamaan sila. Ah. So, and it worries them. Siyempre, they're up for re-election, all of them. Sa ano. At saka hindi nawawala. Hindi siya nagkaroon ng, alam mo yung news cycle, may run yan eh. Isa, 2 araw, kalimutan na yan. Hindi. Takes over. They go to other issues. Ganyan na Correct. nangyayari dyan. May ibang... Kamukha ngayon, nag-resign. Si Gonzales, Congressman Gonzales. So, that's another issue ngayon. Pinabubuhay nila. Susunod, sasalita And then naman on the heels of that will be, hindi mo pera yan. Gaganunin sila ng social media. O i-liquidate ninyo yung extraordinary expenses nyo. I-liquidate ninyo yung MOOE. I mean, i-liquidate ng tama. I-liquidate ng usual. Hindi yung katulad nung naka-prescribe sa sa kinikilala ng Concurrent Resolution number 10 series of 2011 2012. 'Di ba? Na bumabalik at bumabalik. Kamusta naman ang MOOE ninyo? Itemized na ba ang inyong liquidation? Nagaganon eh. Kasi mahirap ang buhay, tapos isasamahan mo pa ng balita na ganyan pala kayo mag-liquidate. Masakit masyado. Kung hindi nararamdaman ng mga tao, kung yung pitik ng pagkamahal ng pagkain, kasi naman ang Pinoy mahilig sa pagkain. So, dun mo tatamaan, dun ka talaga matatamaan din. Okay. Nagkaroon po ng debate kahapon. Nagsalita kasi itong si Gonzales nga. Okay? Tinanong siya ni dahil daw sa threat, ang tawag nila, grave threat. To the House? Yung Kay Congresswoman Franz Castro. Yeah. Hindi, kasi yun yung final niya eh. So ngayon, tumayo si Lagman. Edsel Lagman. Sabi niya, sino ba yan nagsabi niya ang statement na yan? Kasi puro parinig yung lumalabas. Ba't hindi pwedeng pangalanan? Bakit nga ba hindi? Ano ba yan? Komedyano? Komedyan.
Ano yan? Was it a comic? Sino yan? Taga-leader ba yan ng ibang bayan? Sino ba yan? Sabi niya. Sabi daw ni Gonzales, well, I think the gentleman from Albay knows who Who we're talking who about. that is. Sabi ni Lagman, bakit hindi pwedeng banggitin ang pangalan? Bakit nga ba? Ewan ko. Natatakot sila sa... Dapat backlash binanggit ng na niya DDS. kasi Dapat nag-file na nga ng kaso si France. Kaya nga. Sabihin na lang. So, hindi, drama yung mga ganyan. Bakit di kunwari, parinig, tapos may tatayo, sasabihin, ba't di ninyo pangalanan? Para may drama, may build-up. Pero ang totoo niyan, yung ibang mga kongresista, natatakot sila sa backlash ng mga, very devoted and loyal supporters nun. Lalo nga nagkakaroon ng backlash to. Kakausap. Napakasimple lang nung sinabi ni Duterte. Si Duterte po yung sinasabi nila. Si Rodrigo Duterte, dating presidente. Napakasimple. Ngayon, hindi pa nila tinatapos yan. Buhay na buhay pa yung issue na yan. Sino makakalamang dito? Hindi. Hulaan nyo. Yung may hawak ng pera. Hindi. Tingin ko, in the eyes of the public, yung mga overreaction ng ganyan. Kaya nga, lugi sila naiintindihan dyan. mo yan eh. So, sinong nawawalan dito? A suggestion lang ko lang dyan, ang pwede nilang gawin. O di tapos na, nag-usap na kayo, nagdrama kayo kahapon. Tapos, Move on. Shut up. Yo, Stop yun talking. nga sinasabi natin. Mag-usap na kayo. Nagpatagal. Hindi nga babaguhin nila issue na Hindi naman. ganito. Tagal na nito pare. Isang buwan na yan eh. Halimbawa, Alam ko yung they can now discuss this the plans of Secretary Laurel. O di pwede. Correct. Work out din. Saka make sure na may pondo si Yung Sec. land use act. Yung Gawin nyo na po yung land use act. Or something. Do Pag-usapan something. ninyo yung mga pagbabago na ginawa dun sa PPP despite the amendment to the PPP law, Yeah. BOT law, despite all of the objections of those who are already developing Kasi nga, Bakit kailangan baguhin ba yung PPP law? Kailangan baguhin yung PPP law. Kasi walang kumakagat. Hindi lang sa walang kumakagat. Naging masyadong restrictive ang mayroon nang lumabas dati. Ang Di ba policies. pinaluwangan na nga nila Yun. yung mga between public utilities and public services. Meron na Ayan. silang ganun. yun sa ano. You now have to amend the PPP law in order to harmonize that with the public utilities and public services definition. Kasi binago din nila yung Public Service Act eh. at huwag kakalimutan, may existing petition sa Korte Suprema na huwag isama dyan ang airports. Kasi masyadong imbued with public interest So yan and yung national security. Yun ang mga pinag-uusapan dapat na workout. And then, why can't we discuss what happened in the joint session with the Prime Minister Kishida? Yung mga, so after this, yan na ba, suggestion Get lang down dapat. to business, Pag-usapan kumbaga. na ninyo yun. And then, total, kasi tapos na kasi sa House yung budget hearing. So, ang budget hearings nasa Senate ngayon. So, take a look at the budget and then work it out all over again so that when you get to the BICAM, di mapag-usapan na ninyo what are the items that have to be reconciled, if any. Yung mga ganun klase. Hindi, kasi napansin ko, every time may issue sa Kongreso, ang response nila is we stand with. Hindi niyo ba napapansin? It's Yung always president nga ngayon, ang kino-quote pa, yung speaker. Isa pa yan. I will defend the House against critics. Titindigan ko. Yung mga ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, whoever is advising the comms of the House, at saka itong si Foreigner Speaker, daw. dinig ko. Balita, foreigner ang inarkila, hired by the millions. By the 100 millions. Yeah. Foreign agency, foreign firm, to do the PR strategy Na maliwanag, for hindi speaker, na personal, for speaker, not the House. Yeah. And everybody follows the The game plan, the media plan. the media plan. Yung mga nagtuturo po sa warehouses, kasama daw yun. Kasama daw yun. Of course, may konting And now, palamuti yan. this foreign firm is justifying the amount by saying tumaas
ang rating ng speaker. Kung tumaas ang rating, why all the drama? On the one hand, kumbaga, hindi organized yung messaging nila. Sabihin nila, may mga tumaas ang rating. Tumaas ang Pagkatapos, rating, totoo, tumaas. nagdadrama-drama sila dyan, nag-ano sila you're assailing the integrity of the House. Oh. That's the least of your problems. Kasi right now, the public perception, even in general, is that Congress isn't as lily-white as you would like to think. Pero ang hinahanap lang naman ng taong bayan, may accomplishments. So, di ba, yun ang hindi natin nakikita. Ano bang major loss ang lumabas? Ano yung effect nito? Walang nag-i-explain. Nawala. Dati meron pa, ngayon wala nang gano'n. We will continue Yun na our nga. work. It's PR by gimmick. We will continue our... Titindigan namin ang mga Yan. Tapos na yung naninira sa 2 weeks Kongreso or 3 weeks and ago. so on. Tapos na yung reaction ninyo dun sa mga statements ni President Duterte. So, tapos na. I think you should... 3 weeks na. 3 weeks Mag-iisang na. buwan na eh. In other words, total, all Souls Day na, di tapos na yan. Ilagay na Sabi nga, natin sa let sleeping dogs. Lie. Tapos na yan. Let sleeping dogs. Lie. Magsisinungaling. Ano yun na lang. Hindi ginagawa na nila yun. Kasi, Dagdagan pa ba natin? pati yung mga statements ni Harry, huwag nyo nang pansinin yun. Hindi, Dahil kasi si nga, Harry totoo, is not being very, is not Ganito yun eh. yung statement ni Harry, You acquire the size of your enemy. do not yung react to him. mga vloggers, pag tinira kayo, malaki kayo. So, pag in-engage nyo, sinagot nyo, yung lumalaki yung kalaban ninyo. Kung Lumiliit kaya nyo- sila. Sila yung lumiliit. Kagaya niyan, yung mga pinapaano ninyo yung sinasabi ni Harry tungkol dun sa mga, Pare, advice ng foreign firm yan eh. wag Ikaw na. naman. Do not Huwag react to it patola. because yung sinasabi ni Harry na yun is not exactly correct. Hindi nila kailangan i-correct pa yun. Hindi kasi madrama din naman si former spokesman. okay lang. Ay, yun ang style niya eh. They should Oo. take that with the grain of salt. Let him of do what he course. wants to. Kaya nga Harry the Caller yan. Kaya, Harry the Caller. and he's running again. Or at least, Matawag yan ng So, executive. diba, take that into consideration. Na hindi yung lahat, kailangan every voice Do of not dissent, react to it. kailangan yung sagutin. Hindi. As long as maraming voices na naririnig, Hindi. okay yan. Alam mo, tingin ko, nasaktan sila. Yung sinasabi na extraordinary fund, special fund ng Kongreso, and they cannot get over that. Binuking sila ni Ni Sas. Digong eh. At nanidig pareho yun, si Diba? Sas muna eh. Hindi Tapos pwede, nag-follow hindi pwede up si- patawarin yun eh. Ba't pinakikialaman yung billions namin dito? No, there's no need to even react to that. Yes There's eh. no- Yun na nga eh. Actually, if they wanted to react, they would say something. We have the utmost respect for the former president and recognize his freedom of speech. But we Hindi po disagree. ganyan ang style ng Tuloy Amerika. pa rin po kami sa aming serbisyo sa taong bayan. Ay, hindi po. Halimbawa, itong mga batas na pasa namin. Ay, hindi po ganyan ang style ng American. And Agent. kailangan na Kailangan palaban. proxy. Kailangan palaban. Kasi ganyan ang politics sa US eh. Bardagulan. It's war. Saka bardagulan sila. Sila wala silang yung mga bawal sa mga ads nila, sa So, campaign ang ads. maisip mo ngayon, Pwedeng bagay ba? bakbakan yan eh. Bagay ba yun sa Pilipinas yan? Yun ang naiisip ko eh. Bakit ka pa kukuha ng ganyan? Gagastos ka ng malaki. Ang dami naman magagaling dito. Di ba? Ayon sa kultura ng Na ayon sa kultura natin. Kaya nga, ini-impose mo yung ganyan na pag-iisip. Ayan na nga. Hindi mo kilala yung Everybody- audience mo. Yun yung problema. Nakikinig kayo Nabanggit sa mo tao yung na hindi tayo privatization, kilala. Pare. Ito, hinug na to for privatization. Davao Water naman? District, Davao City, ang laki ng assets, 11 billion. Ay, may Pesos. nagkaano dyan. May naglalaway at Ah. naguluhana dyan. Nung in 1 year, 10 billion lang to eh.
In 1 year, umakyat ng almost 1 billion ang assets ng Davao City District, Water District. Sarap siguro nito, pare. Yung Metro Cebu, 5 billion total assets. Sapak to. Leyte Metropolitan, 2.6 billion. Ang daming ano nito. Cagayan de Oro, pare. Ha? 2.7 billion. Ang lalaki ng mga ano pala nito. Kaya pala, ang dami Ano ba yung PPP na yan? Kaya bang kontrolin? O kaya bang at least i-monitor? Sana naman parehas ang pag-take over niya mga water. Kasi nakalinya na itong mga water district na to eh. For privatization. Paano? Or O&M. Mapoproteksyonan ba yung mga customer? Hindi na nga ho nangyari sa Metro Manila eh. Ilang dekada na tayong pinagsasasaan eh. Nito mga water companies. Mangyayari din yan. Davao, Cebu, Cagayan de Oro. Papasok na yan. Anong gagawin? Ite-take over yan. Mga yan. Nagtayo na nga na subsidiary ang Manila Water eh. Aray. Nandiyan pa yung prime water ni Villar. Lahat ng water district na yan, target. Tapos Napakalaking yumayaman yung mga concessionaires, yung mga nagte-take over ng local water district. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ng Manila Water eh. Yung decision nila In sewerage. to spend 6 billion of the corporate money To buy out. to buy out, to Their buy the Ayala shares. Kumbaga, i-retire po yung, i-retire yung shares na yun, magiging I-acquire. treasury shares. Para liliit din yung ano. May Liliit process yung yan. number of Hinihingan mo shareholders. ng mga permit, kung sa takot-takot. Lalo na publicly listed. Araw-araw, may press release itong Manila Water. Lumalabas sa Inquirer. Hindi man lang matapik yung topic na yon. Naggumastos kayo ng 6 billion pesos. Parang grabe na late. Meron yan. pala kayong perang ganyan. Nanghingi kayo napakalaking increase Sa rates. ng water rates. Okay, sa next 5 years. And you were Napakalaking granted. increase. Granted. Binigay. Do you remember a time na hindi ginrant? Wala. Lahat. Lalo na sa Kasi rate pag rebasing. Pag rate rebasing, nasa contract. sa pool na yon. Pag nag-rate rebasing sila, darating doon increase na. And they can do that every year. Under the contract, yung rate rebasing, obligado ang gobyerno. Kaya nga gusto ng dating Presidente Duterte, baguhin niya kontrata na yan. It's so unfair to us na hindi po nangyari, na dinribble-dribble ni Sec Guevara. Okay? Dinribble-dribble nila hanggang sa hindi na napirmahan, umalis na si Duterte. Ngayon, wala na. Yep. Solicitor General pa siya. Di ba? Nalak. Sarap ng buhay niya. Grabe. Ang lalaki pala ng pera nito mga to. Puerto Princesa, may 2 billion ng assets. Ha? For privatization. Ripe na rin yan. Puerto Princesa. Princesa. Zamboanga City, laki rin po, 2 billion. Ganyan ang mga assets. Iloilo, 1.5 billion. Malalaki ang mga concession areas niyan eh. Nito mga Yan, oh yes. cities. And the water districts have already put up most of the infrastructure. Kailangan dyan na lang yung mga bulk water at lahat, etc. for purposes of enhancing the Supply. supply at lahat. So, and then pag-aayos na ulit ng mga pipes at lahat. So, talaga meron, para rin yan sa NAIA. May pera na sila eh. So, Collector na lang. kailangan iayos na. Pati, ano yan, kasi nagsangkos na kayo dyan eh. So, kaya take over na namin kayo. Sangkos na lang. Para ma-work out. Yun na iya sangkos din. Oo, yun na sangkos yun. Para matrabaho. So, ano yan, that is why, in the amendment sa PPP, and I hope, tuloy-tuloy na yun, pati yung pagbaba. Kasi, dati, ang one aspect of the PPP law na sineta Babaguhin nga. in the case of utilities, hindi pwedeng
ano lang yan, local PPP ang Kanya-kanya kayo? Hindi Oo, pwede yun. pwede. It's up to the LGU? Hindi pwede yun. Kailan may national standard. Ang problema, yung national standard na yun, ang nagseset po nun, sino? Ay, National Water Board? Sino? Sino hindi magseset? nga malinaw eh. Merong Importante dyan ho, dapat hindi mangyari dyan yung nangyari sa MWSS na regulatory capture. Okay? Na ang concession, ang nagdidikta kung anong galaw nitong regulatory office. Yan tawag dyan, regulatory capture. Kaya every 5 years, may rate rebasing, taon-taon may increase tayo ng presyo ng tubig. Hindi ho mura. Hindi mura na tubig. Mahal. Malapit nang umabot sa ginto. ini-strengthen yung ini-strengthen yata yung luwa. And then, of course, kaya Yun yung national standard. Sila gagawa. Sila mag-work out. And then, at the same time, dapat gumalaw na rin yung Water Resource Management Office sa DNR. Kahapon, kasama namin si Senador Aimee. Sabi niya, meron akong final din sa Senate. Kasi sa House may naka-file na rin yung bill para sa Department of Water. Sabi ni Senador Aimee, I'm not in favor of having another department for purposes. Kasi masyadong malaki para. Hindi, saka sabi niya, let us take a look at what Singapore is doing, which is okay. Sabi niya, for you to create certain offices, there must be a way by which you determine nakakatulong ka ba o hindi? O ikaw, gastos ka lang. Additional workers, additional officials, secretary, undersecretary, etc. Hindi, wala ka naman return for purposes of government. Ano yun kasabihan? Cost-benefit analysis ang sinasabi. Kasi ang nangyayari, more government, less governance. Oo, yun ang nangyayari. And then, turfing ang nangyayari ngayon. Isa pa yan. Ano ibig sabihin ng turfing? Kasi hindi sila, parang dito sa agricultural statistics, nung nawala yung aggregator ng agricultural statistics, kanya-kanya na yun. Kanya-kanya yung statistics. Kaya ang gulo. Yan yung sinasabi ni Senadora. Cost-benefit analysis, and then, tama yan. There must be a central authority for purposes of water management. Totoo yan. Ngayon, parang rin yan, pinagsama mo yung function ng in the case of power, yung ERC at saka NEA. Kasi yung NEA at saka ERC dapat nagkakatugma yan. Correct. Kasi at this point in time, halimbawa, NEA in charge of the electric National Electric Administration. Yan po ang in charge ng electric cooperatives. They provide assistance, etc. Mga co-op, yan po yung nagpapatakbo ng distribution sa maraming lugar sa Pilipinas. But at the same time, hindi sila covered ng ERC. They covered sila ng ERC because ERC is the one that sets up the rates. For the co-ops. For everyone. For everyone. All contracts. Anong papel ng NEA? All the power distribution. Ang papel ng NEA, tinitignan kung yung mga operasyon ninyo dyan ay tama ba? Correct. Yan. Pwede silang magpa-audit. Pwede silang magpa-audit. Titignan nila kung saan nyo ginagamit yung pera ninyo. Yes. Halimbawa, hindi nila nagawa yun sa Benguet. sa Baguio. Sa Baguio. Benguet ko. Sa Isabela, hindi nila nagawa yun. Beneco. Yung Isabela, 1 and 2, hindi naman nila nagawa yun. May issue din sa Davao, Light and Power. Hindi rin nila nabantayan yung pag-grant ng franchise, yung hinihingan na franchise na kailangan magsalita rin kasi yung NEA kapag may humihingi ng panibagong prangkisa or maa-affect yung mga existing franchises ng mga cooperatives. Hindi rin yun. Alam niyo po, iniksian daw ang working hours sa Mindoro dahil sa electric. Yan. Grabe yan. Naiintindihan ko kung bakit. Kasi hindi na rin makatarungan Mag-i-expect ka pa ba ng full day's work? Hindi Kita mo nga, ganun nga ang epekto niyan. Sa mahal po ng kuryente dyan sa Mindoro, ang ginawa ng governor, okay,
magastos ang kuryente, iksian na lang natin ang work hours. Sa Occidental siguro yan, Mindoro Occidental. Hindi, paano yung productivity nun? Kaya nga. Noong lugar na yan. Away yun eh. Hindi pa nare-resolve hanggang ngayon yung tungkol dun Alam sa... mo, punot dulo talaga yan. Ang problema niyan, nagkaroon ng utang ang electric co-op dun sa yung power provider, yung service provider ng ano. Kasi supposed to be subsidized yan. Okay. And the government subsidy did not come in time. Okay. Nag-pile up yung ano na yan. Ng utang na yan. So, nagkaroon ngayon ng standoff with the power provider. So, ayaw na niya muna. Magbigay ng kuryente. So, ang mahal. At mahal pa. Kasi kumuha sila sa iba na mas mahal. So, ba't hindi na lang bayaran muna? Yun na nga sinasabi natin. Bayaran na lang yan, tapos tsaka singilin yung government ng Mindoro, unti-unti. At least, mabubuhay ang economy. Yung electric co-op, pwede mo namang extend yung bayaran ng gobyerno yan because NEA has the funds. NEA can provide all of these funds. Bayaran nyo na yung service contract na yan and then, saka na ninyo diskusyonin kung paano magbabayad yung electric co-op and then get a new power provider. Yan. Ngayon ang sinasabi. Alam nyo ba kahapon, meron akong kausap na ito, bago, Hygen ang tawag, paring Conrad. Okay. Meron daw yung na-invento itong mga ito and it's now working in Bali in Indonesia na panibagong sistema ng power provider. Water. May tower siya tapos may water na lang. Tapos parang yung turbina na in and out yung tubig. Yung turbina ngayon nakakaikot. Yun yung nag-generate. Gravity ba? Gravity gumagano. Sige, Technology yan. It's a new technology. Sabi nila, pinakamura po ito sa totoo lang. Yan ay ilagay mo sa Occidental. Yan. More on this later, pagbalik ng Karambola. Oras natin, 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Karambola. At ang natin yung issue ng kuryente. okay, ang sa Mindoro po, dati galing ng 12 pesos per kilowatt hour ang kanilang presyo ng kuryente. Sa ngayon, umaabot na ng 22. Almost 22. 21.7 something. Kaya si Governor had to... So, kailangan daw mag-reduce na ng work hours ang government. Paano yung services? Wala, tis. Kandila. Kita mo, ganun ang impact ng maling patakbo. Ang bagal ng renewable. Maling patakbo po. Yung sinasabi ni Jonat, marami ng technology ngayon. Kahit yung mga We have nothing to household lose. use. Kasi Diba? po, mahal-mahal na kuryente. Kahit yung for household use, i-lift nyo na lang yung restrictions. Lahat so ng lang. mga households pwede na. Babaan nyo yung taripa sa solar panels. Maawa naman kayo, di ba? Yung ngayong sinasabi natin, Magkakapit sa patalim na to. I hope, i-include yan ni Secretary Lutilla dun sa kanyang power I hope. sector development plan. I hope. Yeah. Is not. Marami namang technology ngayon eh. Kikita ba dyan yung mga amo niya? Ayun ang problema. Oo, take over ninyo yung mga bagong technology. Kung gusto. Doon kayo pumasok ng Doon kayo ba? business. Oo, doon kayo yung mga diesel bunker, etc. Sorry, mali yung decision nyo. Di ba? Suffer the law. Oo. Tapos, Get to bawi na lang sa iba. Oo, get to the new technology, increase Ngayon, kakampihan pa namin kayo pag ganon. Correct. at saka Baka purihin pa namin si Lutilla. Pag... Mabait yun. at saka Hindi na dadaan sa bait yan eh. Wala naman ako sinabing solusyon yun. Nasabi ko lang, mabait siya. Baka pwedeng
bait pero nasira. Nasiraan ng bait. At saka bili. Yung bait nasira. At saka yung sa ERC, sure bilisan it's ninyo yung precious. pagpipinal ninyo ng mga authorities sa rate increases. At Sabi lahat. ni Victor Tadeo, parin Jonathan, kulang pa daw yung presyo ng kuryente sa Mindoro. Wala pa naman daw 30 pesos eh. Grabe kayo. Kulang. Hintayin natin. Ah. Hintayin natin bago tayo umangal Sobra naman pala. tayo. Angal tayo ng angal. Sabi 22 ni pa Victor, lang. wala pa Iniintay 30 ko eh. Kasi highest yung 22 so far sa pag-monitor ko ng mga Halos presyo 22, sa 21 co-ops. something eh. At yan, galing sa 12. Pag nag-break Yun ang ng masakit dun 23 eh. yan, Dati, nagdinegosyo ka. Kung ikaw nagnenegosyo, 12 pesos. Biglang, oh my God. wala siguro. Now is the time for ingenuity. Gawa na tayo ng mga sariling solusyon. Nothing to lose. Sabihin nyo, untested yung technology na yan. So what? i-check nyo na. Nag-ano na ako. Kung 22 naman, pambihira. Nagsiset up na ako. Well, most of it is set up na ng rain barrel system sa bahay. Oo. Yung para yung mga pandilig, panglinis ng kotse, linis ng garahe, Pandilig ng asay. mga halaman. Yeah. Gulay, gano'n. Yeah. Mga ganun. Magtatanim ka na rin. Ng sa gulay, kasi kailangan. mahal Ang dami ang ng pagkain. readily available na technology, including yung paggano ng LPG, What we're lahat, not etc. hearing is yung government helping out its citizens na, o sige, kung wala talaga tayong magawa sa taas ng presyo ng pagkain, o ito, i-uplift naman natin yung mga NGO. Uy, may dala akong melon para sa inyong dalawa. Uy, hindi na. Sorry naman, wag na. Kung nag-rescue buy na naman kayo. Hindi ko type. Lalo na may Parmaham. May kasama ba? May kasama May ba bumper Parmaham crop. yun? May So, kasama. bumili na naman ako sa Rural Rising para matulungan yung mga magsasaka. Ganyan. Siguro, pwede natin yung kahit government recognition na Yes, merong mga yes. private sector na ganito yung ginagawa. Oo. Tapos yung pag-encourage na, sige, may rain barrels kasi sayang naman yung tubig ulan. Magiging baha naman yan. We have to start harvesting. Rainwater. Unahan na Natin sa nagagawa. LGUs. Alam mo, LGUs, imbakan ng By the way, tubig. yung sinasabi ni Secretary Laurel na data, yung statistics, Oo. I understand. He was not just talking about the statistics, Aha. but about the usage of the funds. Tara! Kasi may mga nakatago pala doon sa budget ng nasa Ng akin DA. yung listahan eh. Yung Oh. budget ng Department of Agriculture Ah. na may mga bureaus or agencies doon. May pera. May pera, hindi nagamit. Patay. Kagaya ng PhilMec. Magiging Yung mechanization, savings. Hindi, tinatago sa bangko. Oo. Kumikita na Kumikita interest. na May interest. under the table yun. Hindi, tapos at at the year at the end, end of the year savings. bonuses nila yan. Ganon. Ay, Part nyo of it, na. mawo-work Part of it out will be, natin. Really? Yes! That will be distributed among the officers and Kung hindi man nila bonuses yan, Oh my kung hindi man nila bonuses yan, at the end of the year, bibilisan nila yung Ano ba nangyari? O kaya, biglang pag-bidding. may irarat-rat na projects. Remember Dingvac siya? Oo. Rat-rat Parang- yan, year-end. Mga dempact. Ano Kaya yung nangyari mga- sa Department of Agriculture? Nung nagko-cover ako niyan, napakatino niyan eh. Kaya yun ang You see the most O yung mga dedicated public most servants. dedicated nandyan. servants in Department of Correct. Agriculture. Para rin yan. Mahabang They really love their pasensya. jobs. Totoo yan. Ngayon, nako, ganyan na pala ngayon. para rin yung Department of Health. Yung sinasabi ni Trixie, nagbibidding, hindi nangyayari, etc. at lahat. Iniipon nila yung pondo. Na-allocate na yun, para hindi may babalik. Isang buhos, bigla. Isang buhos, dingback siya. Yan. Laki diba? commission nun. Oh, sa savings, Iikutin. yung Dingvac siya, aligned yun from savings. Yeah. Yung And mga- overnight. And overnight. Oh. On a weekend. Kung makaangal kayo kay VP Inday na 11 days, tumigil nga kayo. Overnight- Hindi nga kayo humirit nung Dingvac siya. On a weekend, nadali yung budget niyan. Uy, at saka, Grabe, year-end. galing na. Year-end. Year-end yun. Ano na yun? 30th ng December. Kaya nga, Oy! Binadali. Yan ang tinitignan natin. And I think yung programa tungkol dun sa download, sinasabi kasi ni Secretary Pangandaman, hindi, dinownload na namin yung mga Yung nga yun, ma'am. Kasi dinownload ninyo,
Ano ngayon? Kung hindi pa ready yung mga projects. Di Nandiyan nga yung pera. Hawak nila. Hawak nila yung pera. So, Yun ang kumiki- titignan ni Secretary Chu Laurel. Mabuti po, tignan nyo yan, Secretary. Maraming He's gano'n. saying all the right things, ha? Bantayan natin kung ano. Kung Totoo, may follow totoo. through ito. In another life daw, producer siya. Yan. In this life, importer siya. Pero mukhang magbabago na. So, yun. Kasi ang kinakakabaho sa appointment na yan, nako, maghaharing uri ang mga importer. Dahil isang batikang importer ang na-appoint. Yeah. Naupo. Proof is in the pudding. Tignan natin how he works. Yan. Yan ang Tignan mga natin. kailangan. Merong reaction itong si Congressman Joel Chua ng Manila. Sa? Yung tungkol sa Grab Move It, Ay, oo. Sabi niya hindi dapat kasama. kasi daw ang Grab may violation. At saka move it. Dalawa sila. So ngayon, nagpupumilit, backdoor entry. Ang masama po na ibig sabihin, Oo. Congressman, ng backdoor entry, ha? Oo. Sa susunod, gumamit kayo ng ibang Opo. ibang words have Masakit po sa consequences. tenga. The picture's in my head. Oh my God. Words have consequences. Backdoor entry. Oh my gosh. Okay. Medyo masama. Trixie, wag ka nga tatawa-tawa ng ganyan. Madadamay kayo. Nasisira kami. Grab move it daw po dahil may violations yan. Ngayon, di ba mandadaya pa, magpapalusot, magbabackdoor entry. Mabigat yan. Siya ho kasi ang vice Vice chair chairman. Okay. ng Committee on Metro Manila Development. Okay. Okay, kasama yan sa transport po. Bakit niyo pinagpipilitan nga? Kasi. Naisali kasi. Kung ba malakas sa Malacanang yan? Tingin nyo. Meron na akong nakitang mga sa Malakas? Meron silang pwedeng May mag-press backer con. Nagpe-press ko sa Malacanang eh. Meron akong nakita dyan sa EDSA. Lumabas yung angkas. Sa EDSA. Na advertisement na sinasabi nila, ready kami, naayos namin ito, etc. At kami, nakakuha kami nung participant kami doon, 3 kami. Participant Doon sa siya. trial run. Tapos ngayon, Correct. Hindi na sila. biglang dadalawa na lang kasi tinitake over ng iba. Yung isa. Grabe. Hindi, tsaka nga hindi dapat kasama yung dambuhala eh. Grabe. Napakalaking Alam na natin ang track record nito. Correct. Nagsasamantala to. Surge pricing. Hanggang ngayon, di pa nila pinaliliwanag. Ano ba ang formula Yan ng ang surge surge pricing? Mga Totoo kababayan yan. natin, asang-asa sa kanila. Tapos niyayari nila yung Niyayari. mga partners nila. Yung mga partners Yung mga rebates, yung mga reimbursements, Aha. hindi nyo binigay. Ang palusot nyo, hindi nyo na makontak yung mga mga na-right. Hindi sila sumunod dun sa order. sa order ng ano. At walang ginagawa ang PCC. Okay? Hindi na nga sumunod sa utos nyo. At ngayon, wala, tameme lang kayo. Pagkatapos yung partners nila, pinagsasamantalan nila kasi in-increase nila yung share nila. Ang track record niya, magte-take over ng tourist guides. Ganyan po mga ginagawa niya sa ating business landscape. At pagkatapos ngayon, okay lang sa inyo. Mag-take over naman sa motorcycle taxi. Sinabi Grabe. May naman, mga violations, may Ang masamang track gulang, record. ano? May masamang track record. Payag tayo? Hindi ba? Napaka... Well, anyway, isa pa daw hong tataasan na multa sa mga gumagamit niyang EDSA busway. Kano ba multa ngayon niya? Magkano ba ngayon? Basta tataasan daw nila hindi, ang pinakamataas sa susunod daw, 30,000 na. 30,000. Sa pinaka-extreme, yung after 4 violations. 10,000, 20, 30, ganon. My gosh. Hindi, ang problema rito, Enforcement na naman yun. ang problema ho, pag walang tao, tsaka ginagamit yan. Oo. Okay? Sino manghuhuli? Oo.
wala naman. Walang tao doon. Kasi pag rush Kasi hour, nga, maski magkano lang ang multa niyan, pag binabantayan nyo, wala hong gagamit niyan. Oo. Talagang puro bus lang. Aba, grabe ngayon ang mga... At saka ang tatapang na. Wala nang pakundangan eh. Kasi nga, wala nagbabantay. Asan yung mga bantay dapat dyan? Nando sa kanto. Nagkukumpulan ho sila doon. 5 sila doon. Nando sa kanto, nagkwekwentuhan. Nagse-cellphone. Yan. Meron isa nagtatraffic. Yung iba nando, nakatambay doon sa... Ano bang klaseng... Ewan ko Hindi, tapos ngayon, ang inaano nila, magpa-fine, kunyari, malakas ang ano, et cetera, et cetera. PR lang yun eh. Pagkatapos, ngayon, hindi pa nga kompleto yung sinasabi nila eh. Kasi wala no contact, wala na yun eh. Hindi pa nadidesisyonan ng Supreme Court. Wala na no yun. contact. Yan ang Yan. palusot Yan nila. ang palusot Ayan. Sinabi na namin yan ang solusyon eh. No contact apprehension eh. Kaya hindi naging solusyon yan dahil para rin kayong mga tubig. Nakatiyan. Kanya-kanya. Hindi. Kanya-kanyang LG yung arrangement, yung framework. Totoo yan. Hindi, yun yung, Halabira. yung local government code, ginarantiyan na wala talagang interconnection sa Metro Manila at least. Grabe. Bakit? Hindi ko alam. Kasi nga may semi-autonomous status ang mga LGU. LGUs. Yun yung hindi kasi talaga Kaya iba-iba ang mga napag-isipan. parking regulations. Nawala yung Iba-iba parking rates. Di ba nawala ng governor ng Metro Manila? Dati meron yan. So at least pwede mong pilitin yung interconnectivity kasi connected lahat yan. Sewerage, traffic, water, kuryente. Pwedeng dun sa isang city, maayos, walang black spaghetti. Yung yung ang dami-daming kung ano ng wires na ang papangit na Hindi tignan. yan telephone PLDT wires. Yan. Tapos hindi na nila tinatanggal. Walang LGU na maglakas loob na na i-require. Kasi kailangan ng permit yan bago ka magkabit. Di dapat singilin din nila na tanggalin nila yung mga patay na linya. Oo. Hindi, wala requirement. Hindi. Sino ba nagbabantay niyan? NTC? LGU. LGU? LGU. LGU yan. The direction of NTC dapat yun. Alam mo, In marami theory, doon sa wire na yon hindi na ginagamit. Correct. Patay na yung mga wires Nakaikot yan. lang yon. Inikot lang nila ron. So, di sa mantingnan. Yan. Tapos tourism daw ang ating pag-asa. Paano magiging pag-asa? Hindi rin kasi Paano naiisip magiging na- pag-asa yung tourism? Alam niyo kung makikinig lang yung Napakagulong leadership. tignan ng ating... Leadership ng DOT, doon sa mga matagal na nandyan, yung mga tumanda, ano magagalit sa akin, yung mga Tumagal na dyan. Yung tumagal na dyan, alam nila yan eh, may parang listahan yan na how to make, yung pagka ginawang destination, Ito yung yun. isang, 1, 2, 3. it's the city that's the destination, hindi na tayo tourist spot, buong city. It's the whole thing. Kasi, hindi mo naman, wala ka naman tapa-oo pagpasok mo dun sa city na didiretso Hindi mo ka lang makikita dun sa iba, correct. So they have to be livable cities. So ayusin mo yung city, automatic yung mga turista. Sinasabi na ilang beses na ilang ulit na sawang-sawa na yung mga tao dyan. Paulit-ulit, every time bago yung secretary, ito po ang kailangan mga ayusin. Ganito po yung mindset. Tourism destinations po. Culture, Wala na kasama pong dyan. tourist Kasama dyan yung spot. art. Kasama dyan yung food. So Kaya dapat Hindi aayusin lang nyo lahat. hindi lang scenery, hindi lang dagat. Whole of nation approach yan. Kaya Nagamit ko din finally. Sa mga Kaya ang kasama mo talaga dyan, ang main, ang anchor mo, pagdating sa mga ganon, yung LGU. Which means that the community itself will be with you. unang-una sila nakakaalam. nun. Correct yan. At saka, pagdating sa pag-aayos ng mga areas, yung mismong pakikipag-usap, kung maganda nga yung scenery, pero yung mga basagulero yung mga tao, wala Ayan, correct. wala. Yung mga ganong klase. Ito, kauna-unahang pagkakataon po, luxury liner, international cruise. Isa pa yan. Dadaong daw dyan sa Marinduque. Wow! Marinduque naman. Docking po for the first time. Coral Adventurer, galing sa Australia yan. Ilan ang magdadive?
Galing po sa bumisita yan ng Papua New Guinea, Spice Islands, Indonesia, South Pacific. Tas pumunta. At ngayon, sa Marinduque, ang kanilang Boac. Kawit Port in Boac. Yan. Mga Moriones po ang kanilang... May Moriones Festival ba ngayon? Hindi. Hindi pa. Ano Siguro may special Di ba Enero? performance. Oh, Enero yan special performance po yan. siguro. Command performance. Yang Moriones, yan yung mga nakasuot na Roman soldiers. Gustong-gusto ko yan, yung art na yan. Ambisyon ko magkaroon Naka- ng ganyang maskara na. Yan o, yung parang mache, mga centurion, Ah, Moriones Festival. paper mache Hindi ko na alam yan. kung Dati saan- kahoy yan. Oo, kung saan galing yung festival na yan ng Moriones at Roman soldiers yung kanilang theme. I hope Boac is ready for that. Kasi Yun nga Yun, eh. pero Kumusta yung... kumusta Okay, kaya yung yung kanilang capacity. puerto? Kumusta kaya yung kanilang mga ipapaano sa mga turista? Ano naman ang goods, reception nila dyan? Goods, etc. But it's gonna be an experience for the tourists, I'm sure. Yes. Makita nila yung Moriones. At may mga ritual pa yan Kukurunahan kayo, mga ganyan ang Moriones Pero tandaan nyo every time, parang yung Dancing Woolly Masters, yung subatomic particles, kahit tao, pagka inoobserbahan, nagbabago. Okay. So, babantayan mo din yan. Kasi maraming tayong mga cultural presentations na nire-revise natin para mas showbiz, mas bongga, mas pero hindi na... lumalayo na ng umalayo dun sa original. Sa totoo lang, yung original, di kailangan pa bonggahin. Kasi ano na yun, bongga na yun. Bongga na, kaya nga pinupuntahan eh. Ang governor po ngayon ng Marinduque, ang dating Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco Jr. Bar examiner ko yan. Ha? Examiner namin sa bar. Yung kanya anak, yung dating House Speaker, Yeah. si Lord. Lord. Alam. yan, Sila po ang nag-organize ng event. Okay. Velasco. Velasco si Lord eh. Yes. Oo nga, Lord Velasco. Alan Sabi mo Vitug. Lord Velasco. Presbitero Velasco. Presbitero Velasco. Velasco. Ay, hindi Vitug. Si Velasco hindi. Si Vitug yung bar examiner namin. Ang inibalak daw po nila, madalas-dalas ito. Sa Itong pagpunta rito ng Mga cruise. sana may regular, may schedule siya. Tapos merong time in between para mag-recover. May mga magagandang beach daw dyan. Yes. Marinduque. Yes. Hindi lang na Tagalog ang salita dyan. Yes. Pero ibang klaseng Tagalog, Southern Tagalog. May dialects ang Tagalog, hindi lang masyadong napapansin. Kasi alam natin, Filipino is Tagalog. Halimbawa, merong mga salita sa Batangas Na iba. na hindi ginagamit Sa ibang mga... sa ibang Tagalog speaking like Bulacan. Ah. May mga salita sa Quezon na hindi ginagamit. May, yung Katoto. declensions. Tapos yung intonation. Yung masama ang... Accents, intonation. Well, may masamang connotation libog Oo. sa Tagalog ng Bulacan. Sa Quezon, pag sinabing libog-libugan mo, dali-dalian mo, Correct. bilis-bilisan mo. Sa Bisaya, iba pa. Ano? Na-blanco ko, pero iba. Iba ibig sabihin, no? Iba. Hindi yung Tagalog Hindi version. Tagalog. Ay, nahihilo. Yun. Wala sa libido, Wala yun. Kaya, masaya. Masaya yung hindi yung declensions kasi yung mga nakain ka na ba? Ayan, As opposed to kumain ka kumain na ba? ka na. Yung mga infix, nagbabago. Maganda kung na-organize na yan ni na Governor Velasco. Sila Governor. I just Nakalimutan, hope, di ba? ready tayo. Ang point ko, parin Jonat, see, it's the LGU. Nakasama mo. Yung sinasabi mo, hindi DOT yan eh. Ito. Huwag na kayo maghintay. Yung mga LGU. Kasi maghihintay kayo sa wala eh. Pag umaasa kayo kay Frasco. Wala. Pinangalanan talaga. Kita mo, kung hindi kumilos itong governor na to, meron ba sila niyan? Hindi, totoo naman, ang laki ng role ng LGU. From the very start, sinabi na.
Pero Kumilos. yung mga national agencies, andar-andar ng konti, hindi umaabot yata, walang trickle-down effect. O DOT, turuan ninyo ng carrying capacity, sanitation, Kumilos na sewerage, pala yung... pagkain, hotel requirements, Oo. anong classifications ng mga turuan nyo ng variations ng mga ganyan. Meron dapat mga docent, yung mga tour guides na hindi nag-iimbento. Kasi dati, It's been imbento a long time talaga since I've been eh. to Marinduque. Panahon pa ni Birata yung huli kong punta dyan. So, Ayos 40 naman. years, Ayos naman ang Marinduque na. maganda pa. I think doon sa main island, meron na bago silang circumferential road. Alam mo, nung panahon ni Sunshine Joe, Oo. simple lang yun. Siya pa rin yung gold standard ng Kasi- tourism secretary. Oh, yes. Yung halimbawa yung balikbayan, alam mo na kung saan pupunta to. Mayroon na sa listahan, saan pupunta to. Ito mga balikbayan na ito, pupunta ito sa Batangas, Ilocos, etc. etc. Tagaytay, halimbawa, Tagaytay. ganyan. Alam na nila kung ano ang gagawin. Identified ka, balikbayan ka, ito yung workout mo. Ito. At saka pagpunta mo sa bayan mo, ang sasalubong sa'yo, yung mga kababayan mo. Siyempre. Meron na Yan, correct. In other words, naka-organize with the local government and with all the other. Pag ba nag-organize ka, pwede ka mag-travel abroad? And then you have to take a look at the experience of other countries. Lessons learned. Ay, from mga other ganyan. countries. Ayan. Kasi second most travel dyan eh. Ganun ba? Yung most travel. Doon sa Science-based. science base eh. Ito second most travel. Hindi ba? Ito naman si Hantay ng tourism campaign. Wala. Mahigit sa taon na. Mag-iisat kalahati. Ano ngayon? November na. Nobyembre na ka. 18 months, mag-18 months, 17 months na. Wala pa nangyayari sa campaign. Meantime, yung mga nag-invest sa tourism businesses, ay nakatunga nga ngayon. Mabuti na lang doon sa Marinduque, yung governor nyo, may konting foresight Totoo. at naayos niya yung mag-duck dyan yung May guaranteed na a number of tourists siya. libo yan sa isang duck ng ano. Basta ayos-ayos. Bawat lang isa na lang nun, gumastos sa $100. Prepared kayo for the changes. Yun yung minamanage natin yung effects. Kaya meron kang tourism management, kaya meron kang cultural management. Yung halimbawa po, yung basura. How do you dispose? Kasi sigurado, pag dumami ang tao, maasahan mo basura. Di ba ilang tons yung nakuha sa mga sementeryo Ay, oo. nung undas? Yan nga yung sinasabi natin. Kaya nga nagkaroon ng panahon ni President Duterte, lockdown sa Boracay. Oo. Dahil, Because Inaayos muna. inaayos muna yan. And that means local government din yun because ang sustainability niyan, local government. Correct. Ayala. Hindi, tsaka na ituro. Wag na ito hindi nyo na pwedeng gawin. Worried. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Ang tabayanan susunod na programa, Ronda Pilipinas with award-winning journalist Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, we'll see you tomorrow. Kapus si Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.